Hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Punch Man Chapter 198. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. Mahigit 3k subscriber na nga lang pala tayo para mag 100k. Hopefully maabot nga natin yan bago matapos ang taong ito. Kaya ayun, i-click mo na nga ang subscribe button para sa channel natin. Bali sa last chapter nakita nga natin ang duel ni Flashy Flash at ni Sonic dito sa lugar ng childish dream nila. Matindi nga ang naging sabayan ng dalawa kung saan ginamit ni Sonic ang kanyang 10 Shadow Funeral. Sinabayan niya ito ng Windblade Kick. At dahil dyan ginamit nga rin ni Flashy Flash ang kanyang ultimate technique na Flash Kick. Kinaya nga at pinagpaglang ni Sonic ang ataking yon. Pero na-interrupt na nga ang laban nila nang dumating ang mga party ninja. Masyado nga minamaliit ng mga ninjang ito si Sonic at si Flashy. Pero para nga kay Sonic buti lamang sila ng buhangin kumpara kay Saitama. At sa huli naghanda na nga ang dalawa para mag-team up para kalabanin ng mga party ninja. Bali ayun na nga ang mga nangyari sa last chapter at dito na mag-uumpisa ang chapter 198 ng One Punch Man. Meron nga tayong Christmas special cover page kung saan makikita nga natin dito si Saitama bilang Santa Claus. Tumataas pa nga yung Santa hat niya dyan para ma-highlight yung pagiging kalbo niya. At yung reindeer niya nga dyan walang iba kundi si Watchdog Man at si Ruber. Habang talagang napaka-cute nga rin nitong si Tatsumaki sa kanyang Santa outfit. At binabati nga tayo dyan ng maligayang Pasko. So nagsimula ang chapter kay Flashy Flash kung saan tinatanong niya kung mga tauhan ba ang mga ninjang yan ang tinatawag na Datman. Sumagot nga ng oo si Sonic at kahit na nga raw matagal nang wala yung village, ang mga tangang araw na yan walang willpower para tumigil na maging tuta. At oo nga naman dahil sa nalaman natin na 15 years ago pa naglaban si Blast at ang founder ng Ninja Village kung saan comatose nga ang founder at pwede na nga sanang umalis pa sa Ninja Village ang mga ninjang ito. Pero talagang masyado nga silang loyal sa founder nila. Meanwhile, sinabi naman ni Violent Force na si Wind at si Flame daw ang magiging vanguard nila. Sila daw dalawa yung unang aatake at gagawa ng opening. Pinagpapawisan naman dito ang dalawa habang naiisip nila na pagsisisihan nga raw ng mga yan na ginagawa silang sacrificial pawns. Sabi naman dito ni Flashy Flash kay Sonic ililid nga raw nila ang mga kalaban na atakihin sila ng sabay-sabay. At dahil sa mahigpit nga raw yung village principal, maaaring mahihina ang mga ito pag magkakasama. Siguradong mag-uunahan nga raw ang mga ninja na yan na makapagbibigay sa kanila ng opening. At ipinapakita nga dyan yung flashback na ginagawang training ng principal sa mga ninja. At sinasabi nga nito na wag nilang isipin na kakampi nila yung isa't isa. At pag nagkita-kita nga raw sila pagkatapos ng graduation para patayin yung isa't isa. So parang self-survival nga yung itinuturo sa village nila. Kaya siguro nasabi ni Flashy Flash na hindi maganda na magkakasama sa iisang mission ang mga ninja na yan. At kasunod nga niyan sa isang iglap talagang napakabilis na nga kumilos ng mga ninja. Kumilos na nga rin agad dyan si Sonic at si Flashy Flash. At sa isip nga rito ni Sonic, base sa turo sa village nila, pag meron nga raw silang kaharap na marami, kailangan nga raw nilang unahin yung pinakamahina hanggang sa matalo nga nila yung pinakamalakas. At dahil dun una nga raw na aatakihin si Flashy Flash dahil sa maaring nakita nga raw ng mga ninja yung naging duel nilang dalawa. At dahil dyan mukhang kailangan niya nga raw koberan niyang si Flashy Flash. So iniisip nga dyan ni Sonic na si Flashy Flash nga yung unang aatakihin ng mga ninja dahil sa tingin niya nga mas mahina ito kumpara sa kanya. Pero kasunod nga niyan talagang nabigla nga siya dito dahil sa nasa harap niya na nga ang napakaraming mga ninja. Talagang nanlaki nga yung mata niya, hindi niya inaasahan ito dahil akala niya hindi siya yung uunahin. At dahil dyan talagang pinagpawisan na nga lang yung si Sonic kakasalag ng mga atake ng napakaraming mga ninja. At talagang inis na inis nga siya sa mga pangyayaring yan. Habang dito ang umatake nga kay Flashy Flash si Windblade at si Hellfire. Gumamit nga sila ng combination attack na Joro Spider Curtain Gallows at meron silang mga spider web para atakihin niyang si Flashy Flash. At sa isip nga rito ni Galewind sa hindi pagsunod sa theory at sa pag-target nila kay Flashy Flash hindi nga sila madadamay sa gagawing pag-atake ng mga party ninja. Mga poisonous wire nga raw yung gamit nila na talagang mapipigilang gumalaw ng napakabilis yang si Flashy Flash. Isa pa raw talagang hindi marunong magtrabaho ng sama-sama ang mga ninja na yon at gagamitin nga raw nila ang tsansang ito para makatakas. Pero mula nga dyan sa ginawa nilang pag-atake kay Flashy napakabilis nga lang nitong nailagan yung mga wire. At sa isang iglap sila ngang dalawa yung nahuli ng sarili nilang atake. Habang dito nga si Sonic talagang mayayari na mula sa likod dahil sa napakaraming umaatake sa kanya. Nandilim na nga lang siya dyan pero mula sa likod napakabilis nga siyang tinulungan ni Flashy Flash. Basag nga ang espada ng mga ninja sa
matinding sipa na yan. At nasabi na nga lang dito ni Sonic na hindi niya nga raw naalala na sinabi niya kay Flashy Flash na makialam ito sa kanya. Habang makikita na talagang parang inis na inis nga siya dahil siya pa yung tinulungan ni Flashy Flash. At sagot naman ni Flashy, si Sonic nga raw yung nagsuggest na lumaban silang magkasama at dumudugo na nga rin daw yung ilong nito. So talagang kahit dito talagang palpak at nakakatawa nga ang mga sinito ni Sonic. Pero mula nga dyan, nagtalikuran na nga dito ang dalawa at sabay-sabay nga nilang sinasalag ang mga atake ng mga party ninja. Habang patuloy pa nga rin dyan sinasabi ni Sonic na kahit wala nga raw yung tulong ni Flashy Flash, matatalo niya ang mga kalaban nilang yan. Habang talagang naiinis na nga dito ang mga Heavenly Party Ninja dahil sa talagang nagtatalo nga raw ang dalawa, pero meron nga raw itong perfect harmony. At gumagalaw nga raw ang mga ito na parang nagkasama sila ng napakatagal sa training. At alam nga natin sa dahil ito sa patagungang nagte-training magkasama ang dalawa nung bata pa sila nung nandun sila sa Ninja Village. Unlike sa mga kalaban nilang ninja na talagang hindi nga marunong magtrabaho ng magkakasama. Kaya talagang lamang na lamang nga sila sa labang ito kahit mas napakarami nga ng Heavenly Party Ninja. So dito nga talagang pilit na kumakawala itong si Win at si Flame. At sabi nga dyan ni Flashy mahiga na nga lang daw ang dalawa. Poisonous nga raw yung mga wire na yan. Kaya maaring mahiwa nga sila at mamatay ng dahil dyan. Sabi naman dyan ni Sonic, bakit nga raw hindi pa yan tapusin ni Flashy Flash? Sagot naman ni Flashy nung nakaharap niya nga raw ang dalawang yan sa Monster Association. Monster na nga raw ang mga ito at pwede nga raw maging sample yung mga yan sa ginagawa nilang investigation para may balik ang isang monster sa pagiging isang tao. At nakita na nga natin na yun nga yung ginagawang eksperimento nila Blast sa Hero Association. Sabi pa rito ni Flashy Flash ang mga ninja, kung gaganda nga raw yung sitwasyon, maaring maliwanagan yung boss nila at maaring magbago pa nga raw ang lahat. At ano nga dyan ni Violent Force, ano ba raw ang sinasabi niya ni Flashy Flash? At sagot nga lang nito, hindi nga raw yun marirealize ng isang tanga. So bale alam nga natin na hindi naman talaga masama dati ang founder ng Ninja Village, kung saan dati nga silang partner ni Blast at lumalaban sa God at kinokolekta nga nila yung mga God Cube. Yun nga lang dahil sa naging pagtanggap niya sa kapangyarihan ng God, maaring talagang naging evil na nga siya. Pero maaring tama nga ang sinasabi ni Flashy Flash, siguro darating nga sa punto na magbabago at maiibalik nga sa pagiging tao ang founder. At after all, alam natin na talagang kailangan nga siya yung technique niya para ma-open ang dimension kung nasa ng God. Kaya talagang hindi nga malayong mangyari ang mga sinasabing ito ni Flashy Flash. At bale ayun na nga ang kabuuan ng chapter 198. So bale maikli nga yung chapter at dahil nga yan sa meron ngang ibang project ang author natin na si Yusuke Murata. Goods pa nga rin dahil sa at least nakakapag-release nga siya ng chapter at sana matapos niya na nga lang agad yung mga ibang project na ginagawa niya. So ayun, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!